Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa isang pahayag noong 1988 ng Pontifical Commission on Justice and Peace, may ganitong paalala ang ating Santa Iglesia. Any person or family that without any direct fault on his or her own does not have suitable housing is the victim of an injustice. Kapanalig, matindi ang pahayag na ito ng ating simbahan. Totoo pa rin ito hanggang ngayon, kapanalig. Marami pa rin walang matawag na sariling tahanan at sa makatuwid ay biktima ng kawalang katarungan. Dito sa ating bansa na lang, case in point. Walang malinaw na bilang kung ilang kabahayan natin at kababayan natin ang walang bahay. Sila ang mga informal settlers na may bahay nga pero hindi naman sa kanilang lupa at mukhang bahay ba. Kasama rin ang mga homeless o wala talagang bahay at nabubuhay lamang sa mga sulok-sulok ng ating lungsod. Yan po ang nakikita ko kapag dumadalaw ako ng mga informal settlements sa Baseco, Parola, Isla Puting Bato, Happyland, Aroma. Kaya masasabi nating matayog na ambisyon ang gustong mangyari ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kung narinig na ninyo ang 4PH program o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program, target ng Administrasyong BBM na makapagpatayo ng 6 na milyong housing unit para matapos ang termino o bago matapos ang termino ng ating presidente. Abay, magandang programa yan. Saludo tayo dyan. Sana maging realidad. Noong una, kapanalig, ang mga high-rise building ang gustong ipatayo ng gobyerno. Lampas sa 10 palapag bawat gusali ang plano para daw mas marami ang makinabang sa isang pirasong lupa. Kalaunan, dahil sa malaking gastos at iba pang requisitos, pumayag na ang mga kagawaran na isama sa programa ang pagkatayo ng mga low at medium-rise housing. Mga pabahay na hindi aabot sa 10 palapag ang bawat gusali. Anong say mo dyan, kapanalig? Lagi ring sinasabi ng pamahalaan na bagamat malaki ang halaga ng pagkatayo ng mga housing unit na ito kumpara sa mga karaniwang proyekto ng gobyerno, may subsidya namang matatanggap ang mga magiging benepisyaryo ng programa. Halimbawa raw, kung ang isang unit ay nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso, abay, milyonaryo, ang kakarguhin na lang ng benepisyaryo ay 400,000 piso. Babayaran ito sa loob ng 30 taon. Magsisimula sa 2,000 piso kada buwan ang buwanang hulog para sa housing unit. 30 years to pay. Pwede na ba yan sa atin? Sa kabila nito, ibinaba na lang sa 3 milyong housing units ang target ng gobyerno. At inamin nila, lalo na ni Secretary Jerry Acuzar, na masyadong maraming delay sa pagpapatayo ng mga proyekto. Hirap din ang ahensyang makahanap ng pondo, kaya aniya, lahat ng ipinatatayong 4PH projects ay pinondohan ng pribadong sektor. Sa ngayon nga, nasa 55 proyekto pa lamang ang nasisimulan na may humigit kumulang 170,000 mga housing units. Napakalayo sa target ng gobyerno sa totoo lang. Gusto nating magtagumpay ang gobyerno sa layunin nito mabigyan ng pagkakataon ang ating mga Pilipino na walang sariling tirahan na makaroon ng bahay na matatawag nilang kanila. Ngunit kung ipipilit nito ang pagkatayo ng mga gusaling masyadong malaki ang gastos, hindi dapat sabihin ng kagawaran na para sa may hirap ang 4H program. Di po ba, kapanalig? 1.2 million. Marami ng subok na paraan ng pagbibigay sa maralitang pamilya ng descending tirahan nang hindi mabubutas ang bulsa ng mga pamilya at hindi gagastos ng malaki ang gobyerno. Sa mga tinatawag na proclaimed areas o mga salupang inilaan para sa pabahay ng mga nakatira na noon, maaaring lagyan ng maayos na supply ng tubig at kuryente. May mga nasa pribadong lote na pwedeng tulungan ng gobyernong bilhin ang lupa sa may-ari. Community Mortgage Program o CMP ang tawag dito.
Kung low at medium rice na lang ang pamamaraan, magandang bigyan ng gobyerno ang mga organisadong komunidad ng pagkakataong pangasiwan ang kanilang proyekto. People's Plan naman ang tawag sa mga ito. Ang mga kapatid nating nasa lansangan naman, baka pwedeng patirahin sa mga paupahang gusali tapos ay bigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay. Ito naman para sa mga street families, di po ba? Kaya mga kapanalig, maging bukas sana ang ating pamahalaan sa iba't ibang paraan ng pabahay, lalo na para sa mga mahihirap. Sa ganitong paraan, maisasabuhay nito ang pangako ng Diyos sa Isaias 32:16. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Kapanalig, walang squatter sa sariling bansa. At naniniwala po tayo, no? Hindi naman kailangang ayuda. Kayang magbayad ang mahirap. Mura lang na abot kaya nila sa pang-araw-araw na kita. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.